Praise God. Hindi ka mong tagon ang mensahe na ito may gusto na gauluhan. Commitment that honors God. Ang pag-alagad, ang pagpangalagad o ang pagpasalig nga maoy nakapasidungog sa Diyos. No, palag-alagad o pasalig nga nagpasidungog sa Diyos. Gusto ba nato pasidunggan ang atong Diyos? Praise God. Hallelujah. Commitment that honors God. If we talk about commitment, di basta-basta ang word commitment. Sayon na ilitok apan lisod himoon. Amen? Commitment. Pasalig. Na nakapahimuot o nagpasidungog sa atong Diyos. Commitment, a willingness to give your time and energy to something that you believe in. Ang commitment, usad daw kini nga imong kinubuton, nga imong gihatag ang imong panahon, ang imong kusog sa kabutang nga imong gituan. Sa usa ka butang nga imong gisaad, sa usa ka butang nga imong panaad, nga ligong nga desisyon, ngadto sa usa ka butang, that is commitment. At what I said, that commitment may so lisod, sayo na ilitok, upon it's hard, no, sa pagtuman ni ini. So nako, willingness to give your time and energy to something that you believe in or a promise or a vow, firm decision, something. Pasalig. Tanang bata, nagbuhig commitment sa Ginoo. Nawata commitment sa Ginoo. Praise God. In Numbers chapter 30, verse 2, a man who makes a vow to the Lord or makes a pledge under oath must never break it. He must do exactly what he said he would do. That is commitment. Amen? Tas kami ang tao na musaad sa Ginoo o naghimog panaad sa iyang kinabuhi, dapat pili niya gumon. Himua ang isakto kung sa imong gisulti na dapat nimo himuon. That is commitment. In chapter 23, verse 23 sa Deuteronomy, But when you have voluntarily made a vow, be careful to fulfill your promise to the Lord your God. Sa diha nga ikaw nakasultig panaad, voluntaryo nga himog saad sa Dios, pag-amping nga iyong matuman ang imong saad sa atong Ginoo nga imong Dios. That is commitment. Amen? That is commitment. Praise the Lord. When you have voluntarily made a vow, kay kanang man ang panaad magudbison imo nang voluntaryo. That's why Christianity without commitment is always Christianity without Christ. Ang pagka-Kristyanismo nga walay pasalig, kalunay nga Kristyanismo nga walay Diyos. Sa ato pa mga igsoon, ang matag-usan at Kristohanon, doon commitment to pasalig ngadto sa atong Diyos, aron ang Ginoo doon himuon sa atong kinabuhi. Utaw lang ko, Christianity without commitment is always Christianity without Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. How you keep your personal vow. Giyon sa manimo, no, pagtuman ang imong personal nga pagpanaad. Wala ko kabaluon sa imong panaad, o sa imong pasalig sa Diyos. Wala ko kabaluon sa imong commitment sa Ginoo. Apan paunsa man, kung giunsa man nako, no, paghimog, pagtuman sa akong personal nga saad. Mga igsoon ko sa Diyos, ang tao makahimo yog saad. Amen? Bisan galing imo yam mo saad, bisan imo gani, nahimog saad, di ba?
Kung imo lang kong higugmaon day, ikaw lang akong maasawa, mapanaday. Kabuton ko ang bituon sa kalangitan. Ituhog na ko ibutang sa imong dugang. Ngunang pagkabinyo na sumbagan, kita bituon. Kuna sometimes you made the promises na aron nga imong gubon. But sa Ginoo maigsoon, pwede ba ka makasaad sa taong mapakyas ka? Apan importante nga once ka pasalig ka sa Diyos, di ka mapakyas, kaya Ginoo kabalo siya. No, sa imong kapasidad, kabalo siya sa imong kahimtang. Now, yung sa manako, pagtuman ang akong personal nga saad. As what I said, ang tao nagsaad sa Diyos, o kasagaran ng mga tao sa Ginoo nagsaad sa Diyos. Abaw in times of trouble. Mauni. No? Iabaw in times of trouble. O sa kapanaad sa panahon sa gitawag trouble. Kalisdanan. Amen? Kasagaran sa Kristohanon, musaad sa Diyos sa panahon sa trouble. Am I right? Am I right? Yes. Di ba ka makasaad kung hayahay ka? Di ba? Yung magka, more blessings, Lord, more blessings, hindi ka makasaad. Pero in times of trouble, no, makahimo yung kagpanaad. Many have made some personal vows to God. Daghan ang naghimog saad na personal sa Ginoo, a vow in time of trouble. O sa kapanaad, panahon sa kalisdanan. Amen? Talang ba talaga kasaad sa kalisdanan? Nakahimot saad sa Ginoo? Hallelujah. I promise to give my child if you help me get out of death. Musa ato Ginoo nga buhatag ko sa akong galapulo ko imo ko tabangan nga mahiyaawon ko sa akong utang. Talanta may utang. Amen. Sisa walay utang taas ka mo kato pa utangon. Talanta may utang. Talanta may utang. Sometimes, in times of trouble, di halat na mapakyas maigsoon, kay nalakas kalistanan yung ka, Lord, musaad ko ni mo Ginoo, na kung mahulutan niya akong utang, wala ko'y marunon, Ginoo, mauni ako himuon para kanimo. I promise to testify if you help me. Wala kas malatian, yung ka Ginoo, kung imong wang yuhon, mo testimony yung kung ako imong gaayo. Tinod, Lord, kung imo ko ang iyuhol mo, kanta na yun ko. Lord, kung imo ko ang iyuhol mo, paggamit ng gospel pito. Pagkaayo, asa na imong saad. Wa naman gani nagpakita. No? I promise if, hallelujah, kisay giayo sa balatian. Yes, talang tagayo sa balatian. And sometimes, mapasidunggan sa Diyos ang imong saad. Kada may yung ka, Lord, kung imo kong ayohon. Lord, kung imo kong ayo, if you will help me, Lord, I will testify your goodness that you are our healer. Hallelujah. Panahon nagiayo na, nakalibot na sa Diyos. Ingnay mo katupad, ayaw kalimot. Ikaw baya ang nagsaad in times of trouble? Nalakas kalibo. I remember, si Pastor Miriam, egon siya testimony, nalaga pa siya, nagdanggo daw siya ngawa sa kapasasa NCEA, National Entrance Examination. Itong una lang na ito high school ba itong una. Dam ko siya nga, wasa ka basar. Sa kaulaw, dam ko kawa ka basar, maliturgyal ko niya, waw ka basar, perte yung ulawa. In times of trouble, nagsaad siya sa Ginoo. Lord, akong itugyan akong kinabuhi sa imong magpaggamit ko nimo, Ginoo. She promised. She made a vow sa Ginoo. Pero pagkagaldupit mahigsoon, nakapasa sa NCEE. Ang problema, wala bituman. Nagpa-enroll sa MSU. Ingon ana usay ang tao, kung naalas pigado, kabado na,
Diya pa mo saad sa Ginoo niya. Tumakon biya sa Ginoo mo saad. Kay i-honor man i-Lord ang iyang saad. Nga kuya sa mo saad, kay i-honor niya iyang saad, kay iya ka tumanong tabangang kaliya. Nagpa-enroll sa MSU. Wala abtig per semester na sakit. Pagkaayo, balik na po, nakalimot na sa iyang saad. Pagkahuman sa first semester, lagi. Gitipos. Kailan mong tipos? Nagbantay ko sa hospital kay Uyab Mami. Nagbantay ko sa hospital for 7 days. Tipos, nakataktak ang iyang buhok. Ano din mga tipos, no? Taktak ang buhok. Si Nanay Jimena, may duaw dito, buhay pa itong mama nila. Ngayon dito, nagsaad ka sa Ginoo, mauli mo ni. Pag-ingon niya nga, natong Bible School. Sulod ko sa Bible School, kalimtan niya ang iyang maalamon mga higsuon. Diha giayo siya sa Ginoo. Kaya kung siya ng Bible School, ambot lang o makadayon ba mi. Hapit siya namatay. Ato sakit niya. Kaya pagkita niya nga na-admit siya atbang nga heart failure, nagbukal-bukal ang dugo sa babae. Alagod siya natumba, nahulog sa katri. Ayang mama sa ispengtang, suwa kasabot ang mga tao. Ako namutabang siya, alsa ko. Salamat na lang kay giayo sa Ginoo. Kaya kuha pa giayo sa Ginoo, sayang. Sometimes sigalay, it's signs of trouble, sa'yo na ibugat. Pero listen himon. Lord, kung makapasal ko Ginoo, mauli ako himon sa magpagkamit ko, Lord. Lord, kung makatrabaho ko, Lord, tatabang ko sa ministry. Lord, naghanta mga saad, mga igsoon. If, I promise if, hallelujah. Bangutan na kung may igsoon, doon ang pagisaad sa Diyos, kawa palatuman sa imong kinabuhi. Dili, biya, kalimot ang Ginoo, maningil baya ang Ginoo sa atong mga saad. Amen. Amen. Yan ang makatupad, tumana imong saad. As what I said, sa iyo na mo, sulti og saad na naa ka sa trouble. Si Hannah, mga igsoon, in 1 Samuel chapter 1, verse 10, Hannah was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. And she made this vow, O Lord, heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime, and as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut. Nagsaad si Hannah, Lord, kung imo ko tagaag anak. Kasi gusto doon anak. Atoyan po si Alex, maka-anak sila. Kaya sila pribig uban-uban. Way kauban, no? Si Sterona, atong pray. No, kung gusto maka-anak, kamong waya ka-anak, bautala sila blab kaswito na siya. Tinuon na. Buhay pa man na siya. Inong inyon. Daghan na iyang kitabangan na nakaanak. Wala silang dimo, ha? Wala silang dimo. Kundi, nasa gihimo ngayang kaila, may igsoon. Kunta ka, si Lablab. Wala ko'y komisyon, ana. Ala si Hannah, hibay na ba? Lord, kung tayo mo anak Ginoo, ako ihalad kalimo yung tibok kinabuhi, Lord. Ang di yun, ako sa ihalad kayo mo, ha? Ang di na ko putla lang iyang buhok, Ginoo. Mga igsoon ko sa Diyos, in times of trouble, gitubag sa Diyos ang iyang pagampo. Gitagaan siya sa Ginoo anak, ang pipanganlan si
Samuel. O iyang gihalad sa Diyos. Iyang gihalad sa Diyos. Si David, in Psalm 66 verse 13 to 14, I will pay thee my vows, which my lips have uttered, and my mouth had spoken when I was in trouble. Makaigsunan, pamukaw sa ato kini. No? Ito si David, I will pay thee my vows, which my lips have uttered, and my mouth had spoken when I was in trouble. Wow, hallelujah. Nakahimo ba ka niya may gsoon? Sama kang David, Lord, bayaran na ko akong saad, Ginoo. Usaman akong gibungat sa akong baba, Ginoo. Kung sa akong gisulti, sa dihang ako naas kalibog, naas kasamok. Salamat sa Ginoo. Si David, sa gitabangan sa Diyos, nihimo siya saad sa Ginoo, o yung saad sa niya sa Ginoo, iyang gituman. Not only in times of trouble, but also a vow in times of triumph. Ang panaad, no, panahon sa kadaugan. Not only in troubles, bisan pa sa kadaugan, no? Usa ka panaad panahon sa kadaugan. Ganiya, I promise if Karol Megson, I promise because. Wow, hallelujah. Misaad ko tungod kay, hallelujah. Praise the Lord. Si Jacob makes a conditional vow to the Lord. Then Jacob made this vow. If God will indeed be with me and protect me in this journey, and He will provide me with food and clothing. Hallelujah. Si Jacob maigsoon, naghimo siya intentional vow, conditional vow ato sa Ginoo maigsoon, na panahon sa iyang kalisdanan, no, panahon sa iyang kadaugan, gihimo niya. O sa iyo niya, sa verse 21, and if I return safely to my father's home, then the Lord will certainly my God. Verse 22, and this memorial pillar I have set up will become a place of worshiping God, and I will present to God a tenth of everything He gives me. Mga igsoon ko sa Diyos, naghimo si Jacob og panaad, no, tungod sa kadaugan, sa iyang triumph. Praise the Lord. Muna malipay ko nga kung ang mga Kristohanon na naay kadaugan nga nitabo sa ilang kinabuhi, magpasalamat dayon sa Ginoo. Amen? Magpasalamat tayon sa Ginoo. Ayon si Jacob, kung imo kong ubanan Ginoo, no, kung imo kong giyahan o bisan pa Ginoo sa gitawag nga sa iyang paglakaw, pauli nga safety shuttle kaya nasuko man sa si Isaw sa iyaha. Apan salamat sa Ginoo. Nagitabangan sa Diyos, nabalin ang iyang kahadlok kanos kalipay. That's why sa iyang panahon, sa iyang kadaugan, o iyang gituman ang pagpasalamat sa Ginoo. Ingon siya, I will present to God a tenth everything He gives me. That was his vow to the Lord. Gitubanan sa Ginoo, gigiyahan sa Ginoo, nya sa panahon sa iyang kadaugan, He promised tungod kay ang Diyos nagiguban, mituman sa iyang saan ngadto kay Jacob, o sa Jacob usab, gihibo niya ang iyang saad ngadto sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Ikatulo maigsoon si Jephthah. And Jephthah made a vow unto the Lord. He said, if you give me victory over the Ammonites, I will give to the Lord whatever comes out of my house to meet me when I return in triumph. I will sacrifice it as it is a burnt offering.
Si Jepta, nakigubat siya, nakigira siya. Bisaya sa Ginoo. Si Jepta nagsalog panahad sa Ginoo. Ayon siya, Lord, kung imo ko padaugon sa gira, batok sa mga Ammonites. Praise the Lord. Ihatag na ko, Ginoo, ang unang mo gawas sa among palimalay. No, sa diya mo balik ko, uban ang kadaugan, ako ning isakripisyo, ingon nga halad, nganha kanimo. To cut the story short, Jepta won the battle, tuga sa iyang pagsaad sa Diyos, hallelujah, gi-honor sa Ginoo. As what I said, when you commit your life, naakit commitment sa Ginoo, i-honor God sa Ginoo ang iyahang katuyuan, ay imong hangyo, nganda sa iya o gadto sa imong kinabuhi. Verse 35, when he saw her, he saw her, tore his clothes and cried. No? Maigsoon, sa nagmiuli siya, uban ang kadaugan, naghinahinaw siya. Siguro ang kanta niya, victory. Yes, victory. No? Pero, nagunahula siya kung ulang kisay ulang mo gawas sa akong palimalay, uban sa akong mabalik ang dulay kadaugan, I will sacrifice it as a burnt offering. Gamart siya si Jepta, padulong nito silang balay, kauban sa iyang ugong soldalo. Mga igsoon, sultiyang ko ikaw, ang unang migawas sa iyang balay, mao ang iyang anak nga babaye. Moto nga paggawas pa igsoon sa iyang anak nga babae, ingon siya sa pagkita yung maigsoon, gigisi niya yung sanina, mihilak siya, ingon siya, my daughter, you have brought me down and I am devastated. I have made a vow to the Lord that I cannot break. Grabing sakit ka maigsoon. Ang iyang pinalanggang anak ka babae, ulang bigawas. Gigisi niya ang salina, mihilak siya, migon siya, anak kong babae. Hallelujah. Nadismaya ko. Kay misaad ko sa Ginoo, ang ulang mo gawas sa akong balay. Akong ihalad as a burnt offering. Hallelujah. May na lang may so ng iyang anak. May salty sa verse 36. My father, she replied, you have given your word to the Lord. Do to me just as you promised. Now that the Lord has avenged you of your enemies, the Ammonites. 37, but grant me this one request. She said, give me 2 months of room, the hills, and weep with my friends, because I will never marry. Sometimes makasaad ta sa panahon sa kadaugan, not only in times of trouble. Nakasabot ng iyang anak. Siya ihatag di mo imong pulong sa Diyos. Tumana. Bisa nasaktan ka, tumana. Pero mihangyo ang iyang anak, tuguti ko, nga tagay ko 2 ka bulan, na maglaglaag sa kabukiran, ug maghilak uban sa akong mga amigo, sa akong mga friends, kay dili nako maminyo. Ang pagbati sa usa ka amahan, mga igsoon, dili ka mabayran sa pulong iyang gilitok. Pero ang iyang anak mo nagduso kaniya, tumana ang pulong nga migawas sa imong baba. Nakabuhi siyang panaad
tungod sa kadaugan nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Ito naman kaya sa atong kinabuhi, ibidaog tamit, tatuman sa Ginoo ang atong request na titubag sa Ginoo atong hangyo, iyang kapasidungan. Tumana ang iyong sa iyong gisulti kadto sa Ginoo. The result of Jephthah's vow. Ang resulta sa saad ni Jephthah, he dedicated here to the temple. Iyang gihalad sa Diyos, no, ang iyang anak sa templo. She would never allow to marry or have children. Wala gid siya gitugutan nga maminyo o wala gid siya'y anak. And she must remain pure and virgin. Sakit man tuod nakapanaad ka sa Diyos. Bugat man tuod imong tumanon ay imong gisaad sa Diyos. Apan sultian ko ikaw kung imo nang tumanon ang imong gisaad sa Diyos, makaangkong kag peace of mind sa imong kinabuhi. Peace of mind. To cut the story short, nahalad gud ang iyang anak ngadto sa Diyos. Ay katulo, abaw in times of trust, o sa kapanaad sa panahon sa pasalig, I promise. Abaw in times of trust, I promise. Wala na if, wala na because, I promise. Praise God. Mga young people, panahon sa youth camp, panahon sa mag-aral ko, nag-promise kay Lord. Amen ba young people? Lord, salamat kay maging bago kinabusim malagay ko Ginoo. No, youth camp revival, seminar, conferences, men's camp, women's camp, na-revive ka mga igsoon. That's why may promise ka sa Ginoo, Lord, kani akong kainit sa pagpakalagad, kani mong magpadayon kani, tabagi kong Lord, matuman ako kini. O kayang people, sa ka mga membro, diyan na-revive ka sa panahon sa mga camps, mga revival conferences, may ka, Lord, mapaggamit ko mo, butabang ko sa ministry, di na ko maulaw sa pagwali, di na ko maulaw sa pagtabang, bisa pa sa paglimpyo sa simbahan. Hallelujah. I promise, a vow in times of trust. Matthew chapter 12, verse 36. But I say unto you, that every idle words that men shall speak, give account thereof in the judgment. So di ako kamo nga matagpulong nga magawa sa iyong baba, imong gisulti, manubag ka niini sa panahon sa hukmanan. When you promise to God, Lord, samtang makinabuhi pa, ako ningi alagad kanimo. Lord, samtang may ginhawa pa, di ko mong undang sa pagsimba, pagdahig kanimo. You made a vow in times of trust sa imong pagsalig sa Diyos. Hindi makatupad, ayaw kalimti ang imong saad sa Diyos. Ingna, maningil baya ang Ginoo. Breaking a vow to God, no? Ang paglapas sa panaad ngadto sa Diyos. Wow! Usabay tamo umaigsoon, breaking a vow to God. Breaking a vow to God is a sin. Ang pagsupak sa imong saad sa Ginoo, usa ka sala. Ecclesiastes chapter 5, verse 6, don't let your mouth make you sin. Amen? Nahilom naman. Don't let your mouth make to sin. So, kumusaad ka ba, igsoon, tumala. Kay ka naman, kung may taong pagsulti, pagsaad sa Diyos, nga wala tulad paglapas ni ini, it is a sin. Don't let your mouth make you sin. Breaking a vow to God will be no excuse.
walay ikapang nga tarungan. Tama ba? Excuse? Wala kay ipagkatalungan. Tama ba, Maigsoon? 5:6, and don't depend yourselves by telling the temple messenger that the promise you make was a mistake. Lalo kay Biblia, Maigsoon. Amin ba? Kalong Biblia. Breaking a vow to God is a sin, and breaking a vow to God will be no excuse. No, and don't depend yourselves by telling the temple messenger that the promise you make was a mistake. Ayaw yung mag-excuse. Ay, nagkamali ko sa akong panaad. Ay, nakalito ko diha-diha na sa akong panaad. Maigsoon, ang atong gisaaran, dili ang tao, kundi ang atong Diyos. So breaking a vow to God will be no excuse. Breaking a vow to God make God angry. Sa verse 5-6, this, that would make God angry. Ayaw pasok ang Ginoo. Amen. Amen. Ayaw make God angry. No, ayaw makapasuko sa Diyos. Pato pa sa pulong niya sa Ginoo, si pulong niya Maigsoon, breaking a vow, no, to God, make God angry. Breaking a vow that would make God angry. Ang Diyos nato buutan. Kabalupod siya masoko. Amen. Ang mga amahan buutan, pandulay tayo masoko. Ang mga inahan buutan, pandulay tayo masoko. How much more ang atong Ginoo, bisag baluluyon siya. Kung ikaw mo saad kaniya, niya imong giguba imong saad, nakahimo nga nakapasuko nganha sa Diyos. Breaking a vow to God shows lack of fear of God. Ang paglapas sa panaad gato sa Diyos, no, nagpakita nga kawalay kahadlok diha sa Ginoo. Sa verse 7, fear God instead. Kadloki hinuon ang Diyos. Amen? Kadloki hinuon ang Diyos. Kung musaad ta sa lang giyotangan, pwede pa nakalikay-likay. Pero kung musaad ta sa Diyos, dapat kadlukan na noon nato ang Diyos. Amen? Breaking a vow to God shows lack of fear. Wala man hadlok sa Ginoo. Ways we show commitment. Mga pamaagi nga atong ipakita ang atong pagpasalig mga igsoon. Letter A. Keeping your word. Paano na ko mapakita no, ang akong panaad, pagpasalig sa Ginoo? No, keeping your word. Telling the truth and doing what we promise, even it is hard or hurts. Tipigi ang imong pulong. Ang imong gisulti nga kamatuoran o mabutang na imong himuon nga imong gisaad, bisan lisod o makapasakit-sakit man tuod, pero tipigi ang imong pulong. Amen? Tipigi ang imong pulong. Sa mga maestra pa, mark my words. Di ba? Iwati mga maestra. Student, mark my words. Di ba alam, Ma'am Kat, no? Mark my words. Hallelujah. Paano may soon? Keeping your word. Telling the truth and doing what we promised, even it is hard or it hurts. Bisan sakit man o lisod, tumana
ang pulong. Ikaduwa, ways we show commitment, loving obedience. Following God's rules every day because we love Him. Ang pagsunod sa tanang balaod sa Diyos, no? Sa kada adlaw, tungod kay siya, nahigugma kanato. Living in obedience. Living, a loving obedience. Higugmaa ang pagkamasunurin, pagkamatinumanon. Kada adlaw may igsuon, kaya ang Diyos nagahigugma kanato. Ikatulo, ways to show commitment, faithful service. Helping others and working with a pure heart, whether people are not watching or not. Anon nga pagserbisyo. Honest ka pagserbisyo. Nagatabang sa uban, nagatrabaho. No, uban, putli ang kasing-kasing. Bisig walay mga tao nga naglantaw kanimo. Naaaway naglantaw sa ibuha. Dapat palto mapakita with our faithful service. O ikaapat maigsoon, ways we show commitment is standing strong. Staying true to God during hard times and trials. Mobarog kang ligon. Kaya kung sabi mong ka, Lord, bakinaw sa kalibutan, di ko matarog. Sa pila pa ka demonyo, musulong sa kwan, di ko matarog, Lord. Paano nyo pakita? Standing strong. Staying true to God during hard times and trials. Salamat sa Ginoo. Bisag unsa kadagko ang trials kalisod gabi dangat sa itong kinabuhi hangtod karon nagpadayon ta nga malig-on sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Pila ka luha ang miagas sa iyong mata. Pila ka adlaw, pila ka biwa kay tulog. Naka sa hardship, naka sa trials, naka sa panahon niya ikaw naas kaluya, mga igsoon. Pero tingala ka lang nga hatog kalon, nakabarog kang ligon. Nakabarog kang ligon. Hallelujah. Kay imong gipakita sa Ginoo ang imong commitment nga makilaunsa man ang dagan sa kinabuhi. Nagpadayong ka sa papangalagad sa Diyos. That's why God honors commitment. Amen? God honors commitment. Wala kong kabalo sa imong gisaad sa Diyos. Hulaw na akalon. Hallelujah. Panahon sa troubles, sa imong gisaad sa Ginoo. Panahon sa kadaugan, sa imong gisaad sa Diyos. Panahon sa traso, sa imong gisaad sa Ginoo. Tumana ka na. Aron ang Ginoo, dili masuko. Himuang excuse. Himua sa imong kinabuhi, nga lisod tumanon. Maigsoon. Once kasagalang gina, maigsoon. Hadang mosaad ka sa Ginoo, Lord, kung maon ni Ginoo, himuon mo ni may tawag sa Ginoo, Lord, ingali, himuon gina sa Diyos. Because God honors commitment. Busa ng kamuntagol mga igsoon, sa giingon ko na, wala kong kabalo ko isa imong commitment, unsay imong commitment sa Diyos. Apan nakabalo ko, nga sa di pa mo balik ang Diyos, tumanon nimo ang commitment, aron nga pasidunggan ang Diyos sa kinabuhi. Amen?